Okay, magandang umaga sa lahat ng mga tagapanood at taga-subaybay ng ating iPAP TV, ni Labor Paralegal. Ito si kasamang Tom Espiritu Simana, nagsisimula tayong mag-broadcast ngayong umaga. Ngayon ng Lunes, ang ika-13 araw ng Enhanced Community Quarantine. Maraming na tayong mga bagong natutunang salita. Tulad ng tinatawag na flexible work arrangement, work from home, temporary closure, at saka tinatawag nating curfew o kaya tinatawag na rotation at forced leave at marami pang ibang mga bagong salita dahil sa pag-iral ng COVID-19. Hindi natin pakikialaman dito yung mga ilan ba yung may karamdaman at ilan ba yung medyo tinatawag na PUM or PUI. Ang concern natin dito bilang labor paralegal ay ang mga kautosan ng DOLE na ipinapatupad mula noong March 17 at hanggang ito ay iiral hanggang tinatawag na April 14 kung hindi pa ito matatapos ay maaari pa itong madagdagan. So simulan natin. Ang kasalukuyang umiiral na mga advisory na galing sa Department of Labor ay yung tinatawag na Advisory number 1 Series of 2020. Ano ba ito? Ito yung advisory ng Department of Labor o ni Secretary Bello noong pumutok ang Taal, no? Na pagputok ng Taal, nagkaroon ng maraming lugar na walang trabaho o tinatawag natin na calamity area, lalo na sa Batangas, Laguna at iba pang lugar sa tinatawag nating South. Doon ay yung mga nawalan ng trabahong manggagawa ay pinahihintulutan na hindi mo na pumasok sa trabaho. Pero paano sila kakain? So sabi ng advisory number 1, dapat pwede silang katanggap ng o gamitin ang kanilang tinatawag na earned leaves o yung mga bakasyon para hindi sila magkaroon ng kawalan ng sahod. So kung wala na silang leave, tinatawag naman natin itong no work, no pay. So, kasabay nito, pagdating nitong COVID-19, ipinairal naman ang tinatawag nating advisory, no? Advisory number 9 at advisory number 11. Ano ba ito? Ito yung tinatawag na camp, no? Ano ba yung camp? Ito yung tinatawag natin na COVID-19 Adjustment Measure Program. Sa programang ito, magbibigay ang Department of Labor ng 5,000 sa mga tinatawag na apektadong manggagawa, ng tinatawag na flexible work arrangement, tulad ng ang manggagawa ay nabigyan ng forced leave o kaya sila ay naka-rotation or naka-work from home. At iba-iba pang mga, yung iba nauna na bago pa nagdeklara ng Enhanced Community Quarantine, yung iba wala nang pasok. Ibig sabihin, nagkaroon na ng temporary closure ang ibang kumpanya. So, paano yung mga sahod ng manggagawa? Yung manggagawa, habang sila ay walang pasok o apektado ng nabanggit na mga flexible work arrangement, bibigyan sila ng 5,000 o 5,000. Kaya lang, hindi kusa itong direktang ibibigay sa manggagawa. Ito ay kailangan mo nang mag-apply ang employer, no, sa Department of Labor. Online ito kasi alam nyo naman, meron na tayong tinatawag na work from home, social distancing, meron pang lockdown. So
So hindi na mahihirapan ng magbiyahe at mahirap nang pumunta pa sa Department of Labor. Sarado rin ang Department of Labor at ang NLRC hanggang sa April 14. Diba? Wala silang operation pero meron silang tinatawag na skeletal. Sa kanya-kanyang mga regional offices, tatanggap ang Department of Labor ng mga application mula sa employer. Ano ang gagamitin ng mga employer para sila ay magkaroon ng maproseso yung kanilang mga tinatawag na application at take note sa loob ng 3 araw. Unang-una, kailangan i-attach ang latest payroll. Yung halimbawa, nag-apply ng March, yung February payroll, no, ang gagamitin. Kung kayo ay weekly, semi-monthly or monthly, basta yung latest na payroll ang dapat i-submit sa online ng Department of Labor. So lahat ba ng manggagawa makakatanggap? Tulad ng nabanggit natin, ipoprocess ang application. No? May naka-attach na form para fill upan ng inyong employer. So, hindi agad-agad na ito ay a-approvean. So, ipoprocess yan. Pero sa kasalukuyan, marami ng regions. No? Marami ng regions ang nagbigay na. No? Kumbaga, nasa employer na yung kanilang aprobadong application. So, ang tanong, paano kaming yung mga tuloy-tuloy na pumapasok tulad ng mga frontliners o mga kumpanya na essential kung tawagin at sila ay dapat na magpatuloy na pumasok. Tulad ng nabanggit ko, maaring hindi sila saklaw ng tinatawag na camp. No? So anong gagawin? Siyempre, delikadong lumabas. Walang transportation. Suspended ang mga mass transport tulad ng LRT, MRT. Suspendido rin ang mga biyahe ng jeep, bus, at saka mga iba pang kaukulang transportasyon. So minumungkahi ng Secretary of Labor o Department of Labor na yung mga kumpanya na nagpapatupad pa ng regular na oras ng trabaho, dapat ay mag-provide, no, ng transportasyon dito sa mga manggagawang pumapasok. Pero, paano kung ayaw nilang pumasok? So, dito pumapasok yung tinatawag nating pakiusap ni Secretary sa mga malalaking kumpanya at sa iba pang mga kumpanya na mag-provide, no, ng sarili nilang transportasyon para ihatid sundo ang mga manggagawa. Bigyan sila ng mga kaukulang additional na incentives. Ano pa? Kung pwede, ibigay na rin dapat dun sa mga kasama sa mga apektado, i-advance na. No? I-advance hanggang mga kanilang mga 13 month, 14 month, at saka kung merong pang ibang mga benepisyo na pwedeng ibigay sa mga manggagawa upang makatulong, no, sa tinatawag nating epekto ng tinatawag natin na Luzon lockdown or tinatawag nating enhanced community quarantine. So yung mga manggagawa na pumapasok at may sweldo, hindi ho sila covered, no? Ang karagdagan nilang dagdag na kita ay yung tinatawag nating mga incentives. Paano kung hindi naman ako regular? O ako ay isang agency or project. Sabi ho ng tinatawag na camp ay lahat to ay basta apektado. Lahat ng manggagawa ay dapat bigyan, no? Yun nga lang, inuulit ko, dapat sila ay ang employer ang mag-file ng kanilang application. Okay? So mag-break muna tayo pansamantala.
bumabalik muli tayo at total ito naman ay unang programa pa lang, hindi pa natin masyadong na-perfect ang ating technical. Pero tuloy tayo mga kamanggagawa. Meron ditong tinatawag na Q&A ang Department of Labor. No? Pakinggan natin muna ang ilang mga madalas na itanong ng mga manggagawa. Basahin ko lang. Una, ang probationary at new hire ba ay entitled sa camp? Sabi ng ating camp guidelines, oo. Diba? Lahat ng mga manggagawang nasa pribadong sektor, permanent, probationary at contractual. Ang ibig sabihin yan, pati yung mga nasa agency, kung sila ay apektado ng flexible work arrangement. Diba? So, yun o ang unang madalas na itanong. Paano kung di ko pa nauubos ang aking leave credits? Maari pa ba akong mag-avail ng camp? Oo, entitled ka pa din po sa camp. Dahil kung ikaw ay apektado ng income reduction. Ibig sabihin, merong pagkabawas sa iyong kinikita. Hindi naging normal. No? Hindi normal ang iyong sahod. Dahil halimbawa nag-rotation, 3 araw ka na lang pumapasok. So ikaw ay dapat bigyan pa rin ng tinatawag na 5,000 assistance mula sa Department of Labor. Halimbawa natanggap ko na-advance ko na yung aking 13-month pay. Entitled pa po ba ako sa camp? Oo. Ang pagbibigay ng advance 13-month ay ng kumpanya ay panahon ng enhanced community quarantine ay hindi kapalit ng nawawalang income. Ito ay in advance lang sa iyo. Sa halip na sa December mo matatanggap ay pinauna. No, ibig sabihin yan, sa December wala ka ng 13 month. So hindi ito kapalit ng nawawalang kita. Ano pa ba yung ibang mga tanong? Paano buong-buo yung sahod ko pero naka-work from home naman ako. Kumikita pa rin ako. Entitled ba ako? Hindi na. Sabi ng Department of Labor, ang mga entitled lang sa camp ay may income reduction or loss. So kung ikaw ay work from home, ay hindi ka entitled sa camp. Kung walang payroll na maibigay, diba? Kasi kailangan natin na i-submit ang payroll. Walang payroll na maibigay ang kumpanya. Maaari bang payslip na lang ang i-submit kasama ang accomplished establishment report form? Yes, pwede. Diba? So, yung mga kumpanya na hindi gumagawa ng payroll, marami yan. Kailangan nyong i-submit ang mga payslip ng inyong mga manggagawa para sila ay ma-entitled. May limit ba ang maaring mag-apply sa camp sa bawat kumpanya? Wala. Sabi ng Department of Labor, wala. Ang lahat ay ng eligible ng workers ay maaring i-apply ng employer. So meaning, ikaw man ay contractual, ikaw ay probi, as long as ikaw ay nasa loob ng payroll, ikaw ay makakatanggap ng 5,000. Paano kung ayaw mag-apply? Ito, marami ito, di ba? Ayaw tumulong sa mga manggagawa. Sabi ng Department of Labor, ay maaari nyong ibigay ang detalye ng kumpanya sa DOLE para ito na ang pumontak. So, ito ay makontak ng kanilang mga regional field, provincial offices at mahikayat na mag-submit ng application. O, mga kamanggagawa, marami ho itong tanong sa Facebook. Sinagot na ho ng Department of Labor ang inyong katanungan. I-report nyo lang sa Department of Labor ang mga kumpanyang ayaw mag-submit ng application at sila na po ang bahala. Kunting mga online lang naman ito, mga kamanggagawa. I-report natin para itong mga
employer na ayaw tumupad ay mabigyan ng leksyon. Saan ba didiretso ang tulong pinansyal? Sa bank account ba ng empleyado o sa employer? Ito ay didiretso sa account ng manggagawa na i-apply sa camp. Ibig sabihin, hihingin sa inyo ng inyong employer ang inyong mga bank account. So sana makipagtulungan tayo para maibigay kaagad ang mga tulong na ng Department of Labor sa ating pamilya. Paano kung walang bank account? Sabi pa rin ng Department of Labor, baka ito ay ipadala through remittances, no? Tulad ng mga private courier. Importante sa application ay ilagay nyo kung saan nyo ini-expect. Ang ibig sabihin, diretso ito sa manggagawa, hindi na sa employer. Meron pang nagtanong. Sabi nung isang employer, paano kung na-i-advance ko na? Siyempre, gusto namin tulungan yung manggagawa. In-advance ko yung 5K. Pwede bang kunin na namin yung 5K pag bumalik yung tulong ng DOLE? Sabi ng DOLE, hindi pwede galawin yung 5K ng manggagawa. Ang pakiusap pa nga ng DOLE sa mga employer na nag-advance, tulong nyo na lang yun sa inyong mga manggagawa. Swerte ho yung mga nai-advance, di ba? Sana ganun ang mga employer. Ang mga large establishment ba ay hindi covered ng camp? Covered din po, sabi ng Department of Labor. Covered lahat ng manggagawa sa large establishment, ngunit mas priority ang mga nasa MSME o medium scale na mga negosyo. Inom lang tayo mga kasama. Patuloy kayong sumubaybay sa IPAP TV, The Labor Paralegal. No? Sundan nyo ako sa aking YouTube, no? IPAP TV, The Labor Paralegal, sa pangalan ni Tom Simana. Sundan nyo rin ako sa aking Facebook, Tom Tam, at ang aking IPAP page, ang Integrated Paralegal Association of the Philippines. Tuloy tayo. Paano at saan mag-a-apply ang kumpanya kung ito ay mga branch offices? Maaring apply ng branch office ang lahat ng apektadong manggagawa na nasa payroll nito sa kinauukulang DOL, regional, field, or provincial office na nakasasakop dito. Pero may isa ring tanong. Large company ka, marami kang branches, pero naka-centralize ang payroll mo. So kung centralize ang payroll, doon na lang po kung saan nasasakupan ng inyong kumpanya na Department of Labor. Yun lang kung mga tinatawag na merong payroll ang sari-sariling branch. Doon ho sa kanya-kanyang mga regional offices ng Department of Labor. Covered ba ang job start beneficiaries na nawalan ng income dahil sa temporary closure? Oo, sabi. Covered din yan. Diba? Lahat sila dahil sa kanilang income reduction. Sa kanilang company payroll. So sila ay tatawagin nating covered ng camp. So marami pang mga tanong, no, na ang mga manggagawa. Diba? Paano kung hindi nga naman na nag-apply or hindi na ubos or pay sila? So yun ho lang yung medyo malungkot, ay hindi ho sila entitled sa tinatawag na camp. Kailan po ba ito effective? Diba? Ngayon lang po ba itong mula March 17? Yung kautusan, yung tinatawag nating
advisory, dito lang March. Diba? Pero dahil ang COVID ay nagsimula pa noong January, ito ho ay may retroactive. May retroactive effect mula January. So lahat ng mga manggagawang nabawasan ng kita, nawalan ng kita, or hindi na pumapasok mula ng January dahil sa ano pa mang kadahilanan, dahil nag-reduce ng manpower, nagbawas ng oras o araw, kayo po ay entitled sa tinatawag na camp. No? So yun ho ang tinatawag nating assistance or tinatawag nating COVID assistance, no? COVID assistance measures sa ating mga manggagawa. Eh siyempre may mga tanong pa rin. Ha? Paano naman itong mga maliliit na walang hanap buhay, itong mga vendor o yung mga tricycle driver or yung mga street vendor kung tawagin, naapektuhan din sila dahil hindi sila makapaghanap buhay, hindi sila makalabas. Meron din hong isang department order, no? Ito naman ho yung tinatawag na tupad, no? Tupad. Yung isa sa manggagawa, ito ay tinatawag nating camp. Pero sa mga tinatawag nating sektor ng paggawa na walang permanenteng hanap buhay, ito yung tinatawag na tupad. Ano ba itong tupad? Ito ay tulong pangkabuhayan, diba? Sa ating disadvantaged or displaced workers. No? Saan ba ito i-apply? Ito naman ho ay ipapacilitate ng ating mga barangay or local government units. At sila ho ang mag-a-apply din sa Department of Labor. Ang kaibahan lang ho nito, no, ikaw ay dapat pagtrabahuhan mo ito sa loob ng 10 araw. Ano ba yung gagawing trabaho pag ikaw ay in-apply? Kasi sabi, tulong pangkabuhayan eh. Pangkabuhayan. That means, pagtatrabahuhan natin. So, pwede tayong tumulong sa paglilinis ng ating komunidad. I-disinfect ang ating mga streets, ang ating mga barangay. Diba? Nang sa ganon, ito namang ating barangay ay i-apply kayo. No? I-apply kayo para makakuha ng tinatawag na tulong pangkabuhayan mula sa Department of Labor. Eh, yung bang mga naka-avail na sa camp na manggagawa na dahil wala naman pasok, walang trabaho, makaka-avail pa rin ba sa tupad? Sabi ng Department of Labor, siyempre makaka-avail kasi ang tupad ay conditional. Pagtatrabahuhan mo ito eh. Tutulong ka sa iyong komunidad para ma-disinfect o malinis ang iyong mga barangay, ang iyong komunidad. So, yung mga masisipag na manggagawa na nawalang ng hanap buhay, mula January hanggang sa kasalukuyan, hanggang tinatawag na matapos ito hanggang April 14, ay pwede hong makatanggap ng ayuda o tulong mula sa Department of Labor. So, kailangan lang mabilis ang aksyon natin para maka-avail tayo. Alam nyo naman, milyon-milyon ang mga manggagawa. Sabi nga ni Secretary Bello, mukhang nasa kalahating milyon, diba? Ang mga manggagawang maapektuhan. Yun ang datos mula sa Department of Labor. So sa pagkakataong ito, ay magbe-break muna tayo para sa susunod na paksa.
tayong muli at bumabalik. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay at patuloy na sumusubaybay. Nagpapasalamat din tayo dito sa ating mga executive producer na si AC at ang ating production director na si Darla. Sa pagkakataong ito, siyempre dahil tayo ay para sa manggagawa, naibigay ko yung panig ng Department of Labor. So, binibigyan din natin ng pagkakataon ng mga ibang mga grupo ng manggagawa na magbigay ng kanilang panig, no? Kaugnay ng nagaganap dito sa ating Pilipinas o sa Luzon lockdown. Unahin na natin ang nakapagbigay ng kanilang tinatawag na pahayag, no? Mula sa, ulitin ko lang, bukas ang programang ito sa lahat ng grupo, no? Nauna lang na nakapagbigay ng kanilang pahayag o statement ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Mabuhay kayo dyan, mga kasama sa BMP, no? Ito yung ilang bahagi ng kanilang statement, no? Siyempre, nandoon yung nauna, ang kanilang panawagan ay mass testing, sapat na pagkain at kabuhayan para sa lahat. Napansin nyo naman na may nauuna sa testing, diba? Kumbaga, hindi nabibigyan ng prioridad, no? Yung mga frontliner at saka yung tinatawag nating mga nasa mga manggagawa na wala namang sapat na kabuhayan at umaasa pa nga doon sa tinatawag na bigay ng dole. So ito yung kanilang panawagan, bahagi ng kanilang panawagan. Mass testing ngayon na. Ito ang ating panawagan sa gitna ng enhanced community quarantine laban sa COVID-19. Malawakang testing para sa ating mga katandaan, frontliners, PUI at PUM, kasama ang kanilang mga pamilya upang ang kailangan ngayon, hindi ito kapritsyo, no? Kundi pangangailangan upang matanto ang tunay na inabot na ng COVID-19 sa mga komunidad, sa bansa, sa pangkalatan at sa buong Kamaynilaan sa partikular. Kung may mass testing, madaling matukoy kung nasaan nakasentro ang paglaganap ng virus at magagawa ang kinakailangang hakbang para na hindi ito lubusang kumalat. Kaalinsabay ng mass testing ay ang panawagan nating ilaan ang malaking bahagi ng pondo ng gobyerno sa regular na disinfection sa mga komunidad, pagtatayo ng mga pasilidad pang kwarentina, pagtatayo ng bagong hospital para sa mga tinamaan nito, pagtatayo ng mga laboratorio para sa maging mabilis ang pagtitest at paglalaan ng gusto para maging mabilis ang pagtest at paglaanan ng gusto ang mga frontliners, hindi lamang mga kagamitan kundi maging mga pangangailangang personal at pampamilya habang sila ay nagsasakripisyo para sa taong bayan. Sa kasalukuyan, ipinagkakait ito sa atin ng gobyerno habang binibigyan prioridad nito ang VIP, politiko at mayayaman. Hindi tayo ang tunay na kinakalinga ng gobyerno, kundi ang mga katulad nilang mayayaman at may kapangyarihan sa lipunan. Bukod sa mass testing, pagkaing sapat para sa lahat. Hindi madali ang lockdown, pero tumatalima tayo kami kahit may agam-agam dahil ayaw nating matapuan ng sakit na COVID-19. Sinunod natin ang panawagan ng gobyerno kahit ang epekto ay mawawalan tayo ng ipapakain sa ating pamilya. Ipinangako nila na may darating na ayuda sa mga komunidad ng Maradita at Manggagawa. Pero magdadalawang linggo na tayo sa lockdown. Ngunit ang tulong na relief para sa mabuhay habang nakakatulong ay madalang pa sa ulan sa panahon ng tag-araw. Disiplina,
sakripisyo, pakikisa. Ito ang hiling ng gobyerno sa ating mga maralita at manggagawa. Pero nasaan ang ayuda? Kung may dumating man, 2 kilong bigas, 1 o 2 delata at 2 noodles ang hatid sa halos 2 linggong kwarentina. Nasaan ang malasakit? Ito kapalit ng ating serbisyo pagtitiis. Yan po ang pahayag ng bukluran ng manggagawang Pilipino. Inaanyayahan ko rin ang iba pang mga grupo ng manggagawa na magpadala or lumahok sa talakayan sa pamamagitan ng Zoom cloud conference. I-download nyo lang po yan sa inyong mga cellphone, no? Para tayo ay makapagtalakayan. Hanggang dito na lamang po muli. Ito si Katong Simana na nagsasabing sa IPAP TV, The Labor Paralegal, angat ang may alam na may manggagawa. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.